Lumantad na ang negosyanteng naghain ng reklamo laban kay Davao City Representative Pulong Duterte. Sa press conference, sinabi ni Cristo Jan Patria na wala na umanong atrasan ng kanyang paghain ng reklamo laban sa kongresista. Aniya, kahit nangangamba siya sa kanyang kaligtasan, naglakas loob pa rin umano siya para mahanap ang hustisya. Naniniwala naman si Vice President Sara Duterte na paninira lamang umano ito ng Administrasyong Marcos ang reklamong pananakit na isinampa laban sa kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte. Ayon sa bise, hindi pa umano niya nakakausap ang kanyang kapatid na ngayon ay nasa The Hague, Netherlands. Nahaharap ang kongresista sa reklamong physical injuries at grave threats na inihain ng negosyante sa Department of Justice. Lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinigil kaagad ng May 2. Lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Iginiit naman ng pambansang pulis na wala umano silang hawak at hindi rin umano sa kanila galing ang kumakalat na CCTV footage na umano'y may kaugnayan sa insidenteng kinasasangkutan ng kongresista. Hindi rin umano sila ang naglabas ng affidavit ng complainant dahil ginagalang umano nila ang proseso ng batas. Magandang gabi po at salamat pinayagan mo akong makadalaw po sa iyo. Sir, okay lang po ba magpakilala po kayo? Ako si Sean Patria, 37 years old, galing ng Davao City. Okay. Sir, ito po ang unang katanungan ko po sa inyo. Ano ba ang pinagmulan ng problemang may nagsasabi na tungkol sa bayad daw sa kinuha nilang babae? Parang na-trigger kasi siya that time, dalawang beses siya na-trigger. Yung una, yung mga bodyguard niya, binigyan niya ng babae, tapos nakulang yung isa. Then after that na bayad na lahat, parang yung isang babae doon 1K lang binigay. Ganito, 8 PM kami nag-start up to 3 AM. Di ba, medyo mahaba yung oras na naginuman kami, pero binigay sa kanya 1K lang. Doon biglang nag-react yung babae na bakit daw 1K lang yung binigay. Yun. Okay. Then doon nag-start, medyo nagalit siya sa akin siya gumalit, hindi yun sa babae. Okay po. Boss, bakit ngayon lang daw inilabas yung video ngayong February pa nangyari? Kaya sinasabi ng Duterte camp na pamumulitika lang daw dahil itinaon bago mag-eleksyon. Yung nga sinabi ko kanina, di ba, na kahit kayo nasa posisyon ko, ma-hopeless man talaga kayo, di ba, na hindi nyo basta-basta na kahit kayo that time, mangyari sa inyo yun, di ba, na mag-isip muna man talaga kayo. Opo. Sir, linawin ko po anong taon po ito nangyari, itong sinasabing February pa? This year lang po, noong February 22 kami nagkita. 22. February 22. Then, till 23 sa 3M. Anong year po ito? Ngayon lang. 2025. Oo, ngayon lang almost 3 months lang Okay. Sa loob ng 3 months, sir, saan po kayo nag-stay? Sa bahay lang. Then, parang every time na maglabas ako, parang may threat eh. May nagkatimba sa inyo na takutin kayo? I-text kayo? Wala naman, kasi mapipil ko lang. Oo. Okay. Kaya yun, medyo nag-decide na ako na Okay po. Kung katanungan, sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong at kung may requirement ba siya sa isang babae na ino-order? Ano po yun? Sabi mo, ikaw ay isang bugaw. Oo. Gaano kadalas umorder ng mga babae si Pulong? At kung may requirement ba siya sa isang babae at na ino-order? Paminsan lang naman, 4 times pa siya kumuha sa akin kapag tumawag lang
business partner niya, dun ko lang siya makikita at makakausap, then mabibigyan. Okay. Ibig sabihin no, si Pulong, sa kanya lang ba ang babaeng yun? Or meron pa siyang pinagbibigyan na iba o pang regalo? That time, sa kanya isa, then the rest sa bodyguard niya. Pero yung mga sa iba-iba, yung mga iba, I mean yung sa yung ibang scene namin, mga kaibigan lang yan, mga Chinese, ganon. Ibig sabihin, boss, pag may mga Chinese, binibigyan niya ng babae na nanggagaling din sa inyo. Parang ganon. Opo. Ulitin ko sa yung isang katanong. Ano ang mga requirement sa babae pag umorder? Wala naman, basta lang yung bago, then hindi nila kilala, then yung hindi magulo. Bago. O yung bago, then hindi magulo. Okay, thank you, sir. For natanong ko, sir, bakit hindi sa Davao Police isinampa ang reklamo? Bakit sa DOJ? Kasi, di ba, alam naman natin lahat na yung Davao, hawak, hindi naman sa hawak, sa kanila yung ano, then that time, hopeless ako so yung ano ko lang, kaya sa DOJ na lang ako lumapit. Opo. Kaya kasi kung sa Davao ko lumapit, baka mamali yung tao na malapitan ko ba, baka maano agad sa kanya. Opo. Ibig sabihin nyo, nababahala ka rin sa seguridad nyo sa Davao. Oo. Kasi syempre nga, mayor yung kapatid, siya congressman doon, tapos vice president, at lehitimong taga doon sila. Oo. Pero wala naman ako against sa kanila. I mean, for Duterte din ako, wala akong against sa tatay niya, sa kapatid niya na babae. That time lang talaga na ginawa niya sa akin na yung pagbugbog na almost 2 hours. Opo. Then pinalak pa niya yung bar. Okay. Tanungan ko, sir, sabi ni Pulong, ipapa-authenticate pa daw nila yung video, duda ata siya na siya kung nasa video. Ano ang masasabi niyo po dito? Wala tayong magawa kung yan lang sabihin niya, pero tingnan niyo naman yung video, di ba, na siya talaga. Kahit tingnan pa natin yung CCTV sa labas, yung pagsabay namin pumasok, pati paglabas niya, alam naman. Opo. Samantala, naglabas naman ng panibagong update ang Malacanang ukol sa kasong kinahaharap ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig at kung ano na nga ba ang tunay na sitwasyon ng dating Pangulo sa kanyang piitan. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and mga upcoming videos. Maraming salamat! Na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. Okay. Yusek Claire, first question po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po ulit. Yusek, kakamusta lang po yung turnout nung launching ng pagsisimula ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ano pong feedback pati doon sa quality ng rice na ipinamahagi kahapon? Nakita po natin, lalong-lalo po sa mainstream media, na napakarami pong nag-avail, marami pong pumila, marami pong nakinabang sa mga kababayan natin sa Cebu at nakabili po ng bigas na 20 pesos po kada kilo. At ito po ay sinundan po ng yung sa mga reporters po, sinundan po mismo yung nakabili at sila po ang nagpatunay na maganda po ang bigas, na isaing po nila at tuwan-tuwa po ang mga kababayan natin sa Cebu. Sana po nga ay magtuloy-tuloy po ang proyektong ito para sa mas nakakarami pang Pilipino. Bali patunay na dito, Yusek, doon sa parang kontra na din doon sa mga naunang pananabotahe sa programa natin. Ano? Opo. Kung ito naman po ay hindi manggagaling din naman sa mainstream media at mga responsible social media content creators, huwag niyo na pong paniwalaan yung mga fake news peddlers. Paniwalaan po natin kung ano po yung nakikita natin sa mga news na may kredibilidad. Yusek, we have follow-up question from Maris Umali, GMA7. Hi ma'am, magandang umaga po. Ma'am, how long can the government sustain the subsidy or program of a 20 peso price for the rice, and will there be a wider rollout?
According to the reports given to the President, the program can be sustained up to December of this year, and maybe by the following year, 2026, it would be considered or will be included in the budget. Ma'am, may tatanong lang po ako kasi meron po kami reporter, I just forgot where he was last night, pero meron daw area na hindi natuloy yung 20 pesos. Meron po bang nakarating na ganito sa inyong na information? Sa Cebu? Sa Kadiwa po, ma'am. Ng Cebu? Yes. Opo. Parang hindi ko alam kung saan exactly, pero meron pong nakarating na hindi raw po natuloy dun sa particular area na yun. Meron po bang ganitong nakarating sa inyo? And kung ano yung dahilan, bakit hindi natuloy dun sa area? Sa ngayon po ay wala pa po tayo nadinig na ganun pong balita, pero i-follow up po namin at aalamin namin kung totoong may nangyaring ganun po at kung ano yung maaari naging dahilan, kung meron man po. Another follow-up question po from Maricel Halili. Yusek, magandang umaga po. May update na po ba tayo tungkol dun sa ni-request na exemption for the 20 pesos per kilo ng bigas? Pinayagan din ba sila na maibenta outside Cebu but within Visayas? Sa ngayon po itong oras na to, itong minuto na to, ay wala pa pong napaparating sa akin kung napayagan po ng COMELEC yung exemption. Pero makatapos po ng press briefing, kakausapin po natin si DA Secretary Kiko kung ano man po ang pinaka-latest dito. Follow-up. Marie Sumali. Ang sabi po, ma'am, sorry, hindi po pala sa Cebu. Kadiwa Store sa Bureau of Plant Industry sa San Andres, Malate. Halos likod lang ng church. Dahil po ba hindi kasama siya supposedly doon sa 20? Sa Cebu po, supposed to be kasi ang launching po sa Visayas Cebu lamang. Avenue ay ngayon. So, since kung hindi pa po ito pinayagan ng COMELEC, hindi po siya magro-roll out doon. Kasi po supposed to be ang launching for that Visayas Avenue sa Bureau of Animal Industry. Tama po ba? Bureau of Plant Industry po. Kasi supposed to be ang launching is Bureau of Animal Industry. Yung launching ng NFA. Okay. Pero hindi pa po kami nabibigyan ng update patungkol po doon. Kasi ang rollout po talaga is sa Cebu, Kadiwa Stores sa Cebu. So that's the only reason? Yes. Hindi dahil kulang ng supply? Ay, hindi walang po. naging problema? Marami po tayong supply sa ngayon. Okay. And yung sinasabi niyo po na it will be sustained until December, yung wider rollout po ba to different sectors, posible po ba yun? Or it will just be for the indigent only in the meantime? Yes, for the meantime, only for those vulnerable sectors po. Another follow-up question from Eden Santos, 25. Good morning po, Yusek. Clarification lang po kasi sabi niyo last time, lahat po pwedeng bumili nitong 20 pesos na bigas. Pero ang sabi po ng DA, mga piling sektor lamang po ng ating lipunan yung makakabili nitong murang bigas. Alin po ba talaga yung totoo dun? Yun po ang unang plano. Pero dahil po napag-aralan po, naunahin muna po yung nasa vulnerable sectors, uunahin po muna natin sila. Yan din po ang pahayag ni DA Secretary Kiko Laurel. Binalak po na lahat po para sa Kadiwa Stores, but pinag-aralan po para hindi rin po magkagulo at mauna po yung mas nangangailangan po. Uunahin po muna yung mga nasa vulnerable sectors. Okay, kasi po nauna nang sinabi ni DA Secretary nung nagsaing po sila ng bigas na pili lamang. Then the next day kayo po yung nagsabi na lahat pwedeng bumili. Medyo nagkaroon lang po ng konting pagkalito doon. So ngayon po, Hindi po ganun ang ating nasabi. Ang sabi po natin, pipilitin po na lahat. Yan din po ang nasabi po ni NFA Administrator. Nung ating pong niliwanag din kay Secretary Kiko, sinabi po niya na yun din po talaga ang binalak, pero uunahin po muna yung vulnerable sectors. Thank you po. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch. Hi, Yusek. Morning po. Ma'am, first po on VP Sara Duterte's comment regarding the prime water probe. Sabi niya po ay it's political and ginagawa lang daw po ito ng administrasyon dahil sa politika and dahil daw po rin sa kanyang endorsement kay senatorial candidate Villar. Ano po ang comment natin dito? We cannot expect anything nice or any nice word
from the Vice President in favor of the President and of the present administration. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Unang-una po, since 2023, nung pumutok na po ang patungkol sa confidential funds at na ito ay nagasto sa loob lamang ng 11 days, yan din po ang kanyang nasabi. Napakaagang pamumulitika. Ngayon po, may issue pa rin po tungkol sa 12.3 billion NACOA findings patungkol po sa DepEd unsettled financial transactions ng DepEd sa pamumuno po ni VP Sara. Yan pa rin po ba ang sasabihin niyang pamumulitika? Ngayon, patungkol po dito sa pagpapaimbestiga ng Prime Waters, tandaan po natin, marami na po na mga kababayan natin, ang customers po ng Prime Water, na siyang umiiyak. Hindi po ito bago. Kaya po nakakapagtaka kung bakit hindi ito nasolusyonan sa nakaraang administrasyon. Well, anyway, namayagpag naman po ang Prime Waters noong taong 2018 sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. At ang nais lang po na sana natin, kung ano mang pakikipag-argumento po o pakikipag-diskusyon ng ating Vice Presidente, sana po ay i-level up po natin. Rason sa rason, datos sa datos, huwag gamitan ng masasamang salita or pagmumura. Tandaan natin, ang Prime Waters, ang Prime Water, ano man naging transaksyon nito, dahil umiiyak ang karamihan, dapat po talagang maimbestigahan. So wala pong pamumulitika ito. Hindi po lahat ng ginagawa ng administrasyon para sa taong bayan ay pulos or pamumulitika. Kailangan pong trabahuhin, obligasyon po ng gobyerno at ng Pangulo na tugunan ang lahat ng hinaing ng taong bayan. Yusek, may follow-up question from Pia Gutierrez, ABS-CBN. Mamingi lang po ng details dun sa investigation. Which agency will investigate Prime Water at kailan po ito magsisimula? Nag-start na po. Ngayong araw na to. Ang luwa. We have another follow-up question from Maris Umali, GMA7. Ma'am, sabi niyo po kanina, marami ang umiiyak tungkol dun sa mga complaints nga po na to. So, pwede niyo po bang mabanggit sa amin what specific complaints trigger the DTI's, this investigation particularly, and how widespread? At kung sakasakali, ma'am, na the findings confirm the lapses, ano pong sanctions ang pwedeng kaharapin ng Prime Water or other providers, if ever? Unang-unang umiiyak po ay Bulacan, Cavite, Laguna, Bohol, Pangasinan. Hindi lamang po yan, marami pa pong iba. Kung di po tayo nagkakamali, meron 73 joint venture agreements ang Prime Water sa mga water district, local water districts. So malaliman pong pag-iimbestiga ito. Kung ano man po ang mga mangyari dito, saka po na lang namin kayo bibigyan ng update. Kung ano pong sanction? Bibigyan po natin muna kayo ng update. Titignan po muna natin kung ano po ang nasa loob nito at kung ano man po ang natatago or kailangan maimbestigang mabuti, ipagbibigay alam po namin sa inyo kapag nagkaroon na po kami ng mga detalye. Ma'am, we have another question from Tristan Nodalo, Newswatch. Hi, Yusek. On another topic naman po, just yesterday, the defense team of former President Rodrigo Duterte formally asked the ICC pretrial chamber to dismiss or drop the case against the former president, citing lack of jurisdiction and legal basis. And may sinabi rin po sila doon sa kanilang letter na meron daw pong supposed letter from President Marcos stating his administration would not assist the court. Can the palace confirm if such letters exist na hindi raw po makikipag-cooperate yung Marcos admin sa ICC? Isa po yung kasi sa binanggit nung defense team doon sa pag-ask nila na madrop yung charges against the former president. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Let them be.
At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. With regard to the letter, wala po ako sa ngayon, kung meron man, patungkol sa letter na yan. Ang letter po ba ay sinasabing hindi makikialam ang Marcos administration sa gagawin ng ICC? Kahit siguro po walang letter, hindi naman po talaga tayo makikialam kung ano po ang magiging mandato ng ICC. Pero hindi po worried ang palace, for example, that those statements of not cooperating with the ICC would weaken the charges against the president, a former president? It has been said many times na hindi naman po tayo nakikipag-cooperate sa ICC. Dahil nga po, as of now, wala pa pong jurisdiction ang ICC sa bansaang Pilipinas. Thank you po. Next question, Eden Santos, Net25. Yusek, sabi po ni Vice President Sara Duterte, impeachable offense daw po yung ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ng gobyerno sa pagsuko sa ICC kay FPRRD, at hindi po ba nababahala dito si Pangulong Marcos na baka pwede rin pong maibalik sa kanya at pwede siyang kasuhan po ng impeachment or pwede siyang ma-impeach sa ground po ng sinasabi niyang betrayal of public trust. So ang tanong kung nababahala ang Pangulo, hindi po. Next question. Next question, Jinky Baticados, IBC 13. Good morning, ma'am. Ma'am, yesterday po, the President announced about the reduce ng SSS and calamity loans po, ma'am, no? Sa interest rate po nila, and it will be effective po on July. So, may you please expound further on this po, ma'am, and what does it mean for current and future borrowers? Napakagandang pong balita niyan. Ito po ang nais po kasi ng Pangulo sa programang ito ay magkaroon po talaga ng poverty reduction. Kapag ka po nalaman natin na yung interest po ay bababa para sa mga kababayan natin na may kasalukuyang utang sa SSS, maganda pong balita yan. Para po kahit po yung kanilang kinikita o yung kanilang konting savings para maibayad, ay mababawasan yung kanilang pagbabayad sa kanilang mga utang dahil liliit po ang interest. So, yun po yung nais ng ating Pangulo at ito po'y para sa mga taong bayan para po kahit pa paano maibsan ang kanilang kahirapan o nararamdamang kahirapan sa kasalukuyan. Kaya muli sasabihin natin, hindi po talaga kulay itim ang bansa. Yusek also po, kahapon din, in-announce po din niya sa wage board, no, he actually gave directive na dapat they have to review further the minimum wage in the respective areas po. May timeline pong binigay ang Pangulo sa kanila? Okay, sa kasulukuyan po, dapat po na malaman din po ng ating mga kababayan na lahat po ng region natupad po ang utos ng Pangulo na taasan po ang salary or minimum wage through a regional tripartite board. Nabigyan po ito for the whole 2025, nabigyan po na taasan po. At ngayon, sa kasalukuyan, pag-aaralan muli para naman sa susunod na taon. Opo, ganun po yon. So, para po ito sa mga manggagawang Pilipino po. Yusek, we have follow-up question from Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Follow up lang po. Ilang mga mamabatas po kasi nananawagan na kay Pangulong Marcos na sertipikahan na po daw urgent ang wage hike bill. Ano po ang reaksyon ng Malacanang sa panawagan na sertipikahan po na urgent ang wage hike bill? Opo, ganito po yan. Kailangan po natin lahat alamin. Ito po'y ayon din sa Pangulo, lahat ng stakeholders. Dapat po makausap, malaman, ano po yung maaaring magandang idulot, positibo, negatibo. So lahat po ng stakeholders kailangan kausapin kung kakayanin din po ba ng mga employers at kung ano yung nararapat sa mga manggagawa. So sa ngayon po ay dapat pag-usapan lahat-lahat po yan. Pero kung ano po yung makakaya ng Pangulo sa kanyang pag-uutos, katulad ng sinabi po natin, sa mamamagitan po ng DOLE, ibibigay po natin sa mamamayan. Hindi nga lang po siguro ganon kalaki katulad ng hinihingi ng iba mga kababayan natin.
But at least po, gumagawa po ang Pangulo sa abot na makakaya na maibibigay para sa taong bayan at mga manggagawa. Lastly po, Yusek, ang labor group po ay nananawagan din na ng parang meeting with the President. Bukas po ba ang Malacanang na makipag-usap sa mga labor groups? Thank you. Ang Pangulo po ay laging bukas sa anuman pong diskusyon para po sa ikabubuti ng mga manggagawa. At hindi po yan sinasara yung pintuan. Kailangan lang di po siguro natin na masabi sa Pangulo kung papaano, kailan, para po magkaroon sila ng magandang pag-uusap. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, kahapon naglabas ng statement si President Marcos regarding the suspension of Governor Gwen Garcia sa Cebu. How should we interpret the President's position on the suspension of Governor Gwen, considering po na she is a close ally of the administration and also the leader of the very powerful One Cebu Party? Okay, maliwanag din po ang sinabi ng ating Pangulo. Dapat pong paigtingin ang rule of law. Patibayin ang due process. Wala dapat umaabuso sa anumang kapangyarihan, maging sino ka man. So susunod po tayo kung anong sinasabi ng batas at kung ano po ang procedure na dapat gawin. Siguro maaari po itong i-avail ni Governor Gwen Garcia. At kung ito naman po ay naaayon sa batas, dapat punto pa rin. So, ano po ba yung pananaw ng Pangulo tungkol dito sa suspension niya? Does he believe that the suspension was politically motivated and that the Ombudsman did not follow the rule of law? Ang pananaw po ng Pangulo ay laging kung ano ang dapat sa batas. Hindi po natin gagamitin yung excuse ng pamumulitika. Maaari siguro na may mga issues patungkol sa pamumulitika, but still ang Pangulo, ang gusto lamang po niya ay masunod kung ano sinasabi ng batas. Do we expect any intervention po from Malacanang? Hindi po gagawin ng Pangulo yan. Salamat po. Next question, Gilbert Perdes, DWIZ. Good morning po, Yusek. Nasa alert level 3 pa rin po yung Bulkang Kanlaon at habang papalapit po yung eleksyon, ano pong paghahandang ginagawa yung pamahalaan para matiyak po yung kaligtasan ng mga botante at ng mga election personnel ho natin, particular po doon sa mga apektadong komunidad? Opo, nagkaroon po ng MOA patungkol po dito sa pag-aalboruto yung, sa ng Bulkang Kanlaon. Ang sabi po sa MOA ay pag-iigtingin po ang kanilang pagsiservisyo para masiguro po ang kaligtasan at ng mga kababayan natin at matuloy po ang sinasabing eleksyon sa darating na May 12. At ito po ang sinabi mismo ni Yusek Ariel Nepomuceno ng OCD, ng Office of the Civil Defense. And I quote, "The vote of every citizen is vital, even during calamities. We cannot allow voting to be hindered." End quote. So, yun nga din po, pinagtibay din po at nagpumirma po ang Pangulong Marcos Jr. ng Executive Order creating National Task Force for Kanlaon. So, this order formalizes the entire effort to manage risk and respond effectively. Yan po ay nabanggit po ng Office of the Civil Defense. So, hindi po pababayaan yung mga kababayan po natin na naapektuhan ng pag-aalboruto ng Bulkang Kanlaon at saka ng Bulusan para hindi po maituloy ang pagboto. Okay. Follow up lang po. Meron po bang mga emergency voting centers para po doon sa yung mga personnel ho na tumutugon sa mga disaster efforts po ng pamahalaan? Para po halimbawa mauna silang bumoto o kaya may particular silang lugar na pupuntahan po para makaboto? Opo, ginagarantiyahan po na magkakaroon ng plano para sa evacuation ng polling precincts, pagkakaroon po ng incident command post sa eleksyon at ang pag-explore po para ma-deputize ang OCD personnel para makasuporta sa election security sa mga high-risk areas. Follow-up question, Vance Fernandez. Ma'am, on Governor Gwen, regarding dun sa kanyang pagmamatigas na ayaw niyang bumaba sa pwesto, papayuhan kaya to ni Pangulong Ferdinand Marcos? Maliwanag nga po, sinabi ni Pangulong Marcos, dapat sundin ang batas.
So kung ano po inaayon sa batas, yun din po ang dapat sundin. Walang dapat umabuso. Wala po tayo sinasabi kung ang umabuso ay yung ombudsman o si Governor Gwen Garcia. Kung ano po nasasaad sa batas, kung may depensa naman po si Governor Gwen Garcia at sinasabi na hindi dapat magpatupad ng suspension sa loob ng 90 days during the election period. Kung yun po ang nasasabi ng batas, yun po yung sundin. Thank you, ma'am. Bago po tayo magtapos, bilang update sa inisyatibo ni Pangulong Marcos Jr. na magbigay ng libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3. Umabot sa higit 1.2 million commuters ang nakinabang sa unang araw ng Labor Day bilang sakay noong April 30. Nauna nang sinabi ng Pangulo na ito ay isang pagbibigay pugay sa mga manggagawa